Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. At naku po, eto, di ba kahapon ay nabalita po natin o na-vlog po natin ang pagdating nitong mag-inang Kitty Duterte at itong kanyang nanay na si Hanilet. Dumating na po sila sa Dahig at nagkaroon nga po ng isnaban doon po sa Dahig, doon sa ICC. Unang-una na hindi po man lang nagpakita itong si Sara Duterte dito sa mag-ina. So ito na po yung napagtanto nga natin na talagang meron po nga hindi pagkakaintindihan between Sara Duterte and Hanilet. Maaring dito kay Kitty Duterte walang problema dahil nakita natin na nagta-travel ang magkapatid na magkasama, magkasundo silang dalawa. Pero ito nga nanay ni Kitty ay hindi po kasundo ni Sara. Ngayon, nung kahapon, hindi po sila nakapasok. Hindi sila nakapasok dun sa kulungan ni Digong. Hindi sila pinapasok. At ngayon na naman, the second day na sila po ay nag-attempt na makapasok doon sa kulungan ni Digong, naku, hindi na naman po sila pinapasok. Diba? Ayan, ako magbe-birthday pa naman si Digong. Birthday ni Digong. Hindi po sila pinapapasok. Actually, ngayon po ay umaga pa lang or hindi ko sure pero 27 pa lang po doon sa Dahig. Hindi ko alam kung anong oras yung eksaktong oras doon sa Netherlands. Pero advance po tayo. Kaya po dito sa atin ngayon ay 28 na, doon po ay 27 pa lang. So, ito nga si Digong ay hindi po madalaw-dalaw ni Hanilet. At lumabas nga po ito ng ICC doon sa detention unit kung saan nakakulong si Digong at naging emotional po si Hanilet. Nako, yan kasi diba? Yan ang napapala nitong si Hanilet dahil hindi po siya sumama kay Digong. Diba ngayon iiyak-iyak ka? Noong time na ikaw ay pinapasama ni General Torre para maging alalay ni Digong doon sa Dahig, ayaw mo. Sabi mo wala kang passport. Tapos ngayon pupunta ka dyan, ang bilis mo naman nakakuha ng passport. Diba? Ang bilis mo naman yata magproseso ng passport. Diba? Pumunta ka dyan, ngayon, pag hindi ka pinapasok, iyak-iyak ka. Yan kasi, di ba nga? Yan ang yan, di ba? Grab the opportunity. Di ba? Dapat talaga sumama ka na. Dapat hindi mo na inuna kung ano-anong mga bagay, mga negosyo, kung anumang mga pagkakaperahan yan. Hindi mo dapat na yan inuna. Dahil dapat ang inuna mo ay ang iyong partner na si Digong, di ba? Ito po yung video, nag-umiyak si Hanilet. Good afternoon, Good. Tina daw, San si Tina. Tina San Pedro. Tina San Pedro. Tina Hunsay. Ang nasa Gabo. Salamat ha. Nasa sa Tina. Ma'am, kumusta? Okay lang. Nakapasok ka, ma'am? Nakasunod ka, ma'am? Hindi na, confusion sa ano pa. Ma'am, diri ka sa sunod. Ma'am, kapit, ma'am. Ilang pa. Ayaw sila. Albert. Invite. Si Albert. Kailan ka dating? Ito na lang sa sulod. Doon na lang naman sa ano. Ingkod ba?
Nasa mga 4 na minuto po yung video na yon, pero pinutol ko na lang kasi po alam niyo po, mga insensitive din yung ating mga kababayan doon sa Dahig. Alam niyo, hindi ako naniniwala na kaya sila pumupunta doon para sumuporta kay Digong, para sumuporta kay Hanilet. Hindi, pumunta sila doon para makiusyoso, para magmarites. Kasi ito yung mga pagkakataon na gustong-gusto ng mga Pinoy, tara, punta tayo doon sa Dahig. Naku, nandun na si Kitty, naku, nandun na si Hanilet, naku, nandun si BP Sara, nandun si Robin Padilla, tara, makiusyoso tayo doon. Mga marites po. Alam niyo, mga insensitive. Alam mo, tanong ng tanong, Mama, kumusta na kayo? Mama, ano nangyari? Ma'am, nakapasok kayo. Kita nyo ang hindi nga nakapasok. Tinatanong nyo pa. Emotional na nga yung tao. Alam mo yung hindi na wala nang blanco na nga yung mukha ni Hanilet. Hindi na maitago yung frustration niya dahil hindi siya makapasok doon sa Dahig, doon sa ICC. Hindi niya na maipakita yung kumbaga yung alam mo yung blanco na yung mukha niya eh. Parang lutang kapag tinatanong, nakagano na lang eh. Hindi na mga sumasagot ang maayos. Tanong pa rin kayo ng tanong. Mga ano talaga kayo, wala talaga kayong mga isip. Kapag sinabing mga obob kayo, mga engot kayo, magagalit naman kayo. Ano ba kayo? Lalo, hindi ko pwede sabihin yung salita eh. Ano na lang, lalo yung pinapahirapan si Hanilet diyan sa inyong mga ginagawa. Hindi nyo siya nakukomfort eh. Mas lalo nyo siyang pinapahirapan at lalo siyang nalulungkot dahil sa mga marites na mga pumapaligid sa kanya. Yan ang nakikita ko diyan. Hindi ganyan ang tamang pag-alok doon sa tao o pag-comfort. Kasalanan ni Hanilet, di ba? O ngayon, nagpupumilit kang pumasok, pero nung ikay pinapasama ni General Torre, sabi mo wala kang passport. Ngayon, magpipilit kang pumasok, hindi na kayo ang boss dyan. Hindi na kayo ang masusunod dyan. Kahit nga ang anak niya na vice-presidente na si Sara, di ba, hirap na hirap makapasok doon sa tatay niya. What more pa kaya ikaw, Hanilet, na ikaw ay common law partner ka lang, pero, di ba, hindi mo taglay ang apelido na Duterte. Kahit na sabihin mong anak mo si Kitty, baka nga si Kitty papasukin pero itong si Hanilet baka hindi So ito po'y pagpapatunay lamang na hindi ka pwedeng magpa-VIP diyan, hindi ka pwedeng magpa-importante. Diba kasi siguro inisip ni Hanilet nung time na yun, unahin ko muna yung mga negosyo, unahin ko muna yung mga pagkakaperahan natin, yung mga 7-Eleven natin at yung iba pa nating mga franchise, mga business. Unahin ko muna yan muna asikasuhin ko. Hindi muna ako sasama kay Digong, susunod na lang ako Akala siguro niya, ganun lang kadali na pag pumunta siya dun sa ICC, asawa ako ni Digong. Pasok ako, dalawin ko siya. Hindi po pwede. Diba? Yan po ang pinakamalaking pagkakamali nitong si Hanilet na hindi niya sinamahan si Digong nung time na inilipad si Digong papunta dun sa Dahig. At ang pinasama ay yung sakitin na si Medialdea na sinungaling, fake news, kaya po nagkakasakit. Diba? Ewan ko lang kay Hanilet kung ano ba to, papansin din ba? Kasi gano'y sumakay ka na lang dun sa van, umuwi ka, kausapin mo yung anak mo, hindi ka nakapasok sa makipag-anuhan ka dyan, alam mo hindi ka rin naman sumasagot. Pag tinatanong ka, nakatulala ka lang din. Diba, napakatipid mong makipag-usap. Huwag ka na magpa-interview, huwag ka na magpakita sa tao. Kasi yung mga Pilipino dyan, kaya pumunta para makiusyoso sa'yo, para usisain, urirating ka kung ano nangyayari dyan. Diba, yung ginawa nga dun sa reporter ng Channel 2 hindi kay Maris Umali dun sa reporter ng Channel 2, nakita lang na siguro na Channel 2 reporter, ABS-CBN, inatak si Kitty. Hindi na sumagot si Kitty. Hindi
hindi niyo pwedeng gawin yung ginagawa niyo sa Pilipinas, gagawin niyo diyan sa daig na kayo'y paimportante, kayo'y VIP, na magmamaldita kayo, mag-iinarte kayo. Hindi niyo pwedeng gawin diyan 'yan. Dahil hindi kayo kinikilala diyan as VIP or mataas na tao, kinikilala, sikat na personalidad. Hindi. 'Di ba? Kaya dapat nga matuwa pa kayo dahil ine-entertain kayo ng media. 'Di ba? Gamit na gamit niyo media noon, gamitin niyo din ngayon. Sumagot kayo ng maayos kapag kayo tinatanong. 'Di ba? Kaya walang ibang dapat sisihin dito sa mga pangyayari na ito kung bakit hindi makapasok si Hanilet doon sa loob ng kulungan ni Digong. Kung hindi, si Hanilet lang din. Alam nyo ba? Ito pa. Alam nyo ba na nagpa-importante na naman itong pamilya ni Digong doon sa The Hague, sa Netherlands. Ito, papakita ko sa inyo yung litrato. Nakita nyo yung naka-flash po dyan sa screen ninyo. May mga maleta, may mga kahon na buhat-buhat. Itong mga tauhan ni Sara Duterte. Alam nyo po ba? Hindi po yan tinanggap ng ICC. Hula ko, ito ay mga personal na kagamitan ni Digong. Mga damit siguro, mga toiletries, mga pagkain, baka may Coke Zero. Yan favorite ni Digong eh. So, ito pong mga kagamitan na ito ay dala-dala ng mag-inang Hanilet at Kitty. Sa kasamaang palad, hindi po ito pinapasok. Alam ko na kagad kung bakit ito hindi pinapasok, kung bakit hindi inallowed ng ICC na makapasok to. Kasi hindi naman to kailangan ni Digong dyan. Dahil dun po sa ICC, kumpleto na po doon. May pagkain, may toiletries, personal hygiene kit. Lahat ng pangangailangan ni Digong nandoon na po yan sa loob ng kulungan. Nandun na yan, toothbrush, toothpaste, shampoo, lahat nandyan na yan. Ito ang mali, di ba? Ito yung mali nitong si Hanilet. Kung ikaw, di ba, sana'y sumama kay Digong at hindi mo tinake for granted ang mga huling araw na makikita mo sana siya, makakasama mo sana siya hanggang doon sa loob ng detention unit ng ICC. Di sana hindi kayo ngayon nagmumukhang pinipilit ninyo yung mga sarili nyo sa ibang bayan. Ang hirap pag hindi ka na VIP, ang hirap kapag hindi ka na ikaw yung nasusunod, pag hindi na ikaw yung boss, di ba? Ang hirap. Di ngayon, di ba? Nagdala kayo ng mga maleta, malalaking maleta, mga kahon, pasalubong kay Digong, siguro baka mga pagkain nga ito, mga pangangailangan ni Digong o mga gamit ni Digong nung nasa Pilipinas, pero wala na, hindi na yan talaga tatanggapin dyan, hindi na yan papapasukin dyan. Kasi nga, di ba, late na. Baka nandyan yung tsinelas ni Digong na iniiyak ni Bongo na sabi, alam niyo ba, walang tsinelas si Presidente. Yung iniiyak ni Bonggong ganon, baka nandyan yung tsinelas. Paboritong tsinelas ni Digong. Di ba? Nasa huli talaga pagsisisi. Talagang dapat talaga, alam nyo, nung araw na yon, nung nilipad si Digong papuntang The Hague, sinamahan ni Hanilet. Kasi, eto pala yun. Di ba? Eto pala yung mangyayari. Mahihirapan siyang pumasok sa loob ng detention unit. Yung mga pasalubong niya, hindi tatanggapin. Di ba? Alam na. Ang masaklap nito, baka mamaya pag dumating ang ex-wife nitong si Digong, baka ito pa ang makapasok. Nako. Yun ang masaklap. Kapag yung ex-wife ni Digong pa ang pinapasok ng ICC, ewan ko na lang talaga. Baka ito na yung pagsimulan ng matinding kaguluhan talaga. Alam niyo po kung bakit? Ito, panoorin niyo video ni Sara. Pupuntahan niyo po ba yung mga yun? Sinabihan ko sila, ma'am. Sabi ko, just let me know kung anong plans ninyo, anong gusto ninyong gawin. Kasi sa 28 naman, ang nakaschedule na bumisita is yung sister ko si Veronica tsaka yung mother niya si Shelito. So I'll be free that day. Whatever that
you want to do on How about your Friday. mother? How about your mother? When is she coming? She's arriving. Alam ba darating? Hindi ko na maalala kailan darating mama ko. Darating Before siya then? 28 or 29. I On the think. birthday, ma'am. Yes, oo. Pero kayo po, anong plans nyo for the birthday? I mean, pwede bang dalahan ng cake o ano ba? Yung family Well, ninyo. kasi dahil limited lang yung time ni Shelly to na makastay dito dahil meron siyang mga negosyo na kailangan asikasuhin. Hindi niya pwedeng pabayaan yung hanap buhay niya. At si Veronica naman ay nag-aaral so kailangan din niyang umuwi. Hindi siya pwedeng magtagal ng absent. Limited yung time nila. So lahat ng time na pwedeng ibigay sa kanila, binigay sa kanila lahat. So kahit yung birthday, binigay sa kanila yung schedule, yung time na pumasok sa loob. So Ikaw, VP, anong plano mo Schedule for ko sa his Friday. birthday? wala akong schedule sa kanya sa Friday. Afternoon As I said, binigay namin, kasi allowed lang siya ng 2 visits a day. So, one lawyer visit, and then one family visit. So, So, the day after ka na lang, VP, or before? wala akong, wala ako, binigay ko lahat ng schedule kay Shelly to at Veronica. Napag-usapan naman namin yon and we all agreed na ganun yung gagawin. Nasa kanila lahat habang sila ay nandito dahil limited yung time nila as compared to sa akin. Okay lang ma'am because wala man kaming problema. Kaming magkakapatid, wala man kaming problema. Yung mga nanay namin may problema. Pero kaming magkakapatid, you should see our group chat. Kaming apat na magkakapatid. So funny. So, ayun po itong the Vice President already dropped the tea. At ang tea na yan ay ang chismis. Kinumpirma na nito nga si VP Sara na hindi nga talaga magkasundo etong si Hanilet at etong si Mama Elizabeth Zimmerman. Hindi talaga magkasundo. Ano ko na yan natopic ko na yan doon sa inauguration ni Digong, magkahiwalay ng pwesto yung ex-wife at yung common law wife o yung partner ngayon Digong, tapos sa SONA magkahiwalay din. Kaya kumbaga merong spark, di ba? Para maiwasan ang siguro kanilang hindi pagkakaintindihan. At syempre siguro ewan ko lang din pero kayo ba hindi nyo ba napapansin, di ba? Ex-wife na pero nung birthday, sinayaw, kinantahan at sinabihan pa na kung pwede ulit daw papakasalan daw ni Digong etong si Elizabeth Zimmerman. At tingin ko may pa rin, di ba, may sweetness nung dumalaw si Digong sa yung nung namatay yung brother-in-law ni Digong, yung kapatid ni Ma'am Elizabeth Zimmerman sila kilig na kilig si Digong, kitang-kita na mukhang in love pa rin si Digong dito kay Ma'am Elizabeth Zimmerman. Pero di ba nga, eto kasi, ewan ko lang din, siguro kasi si Ma'am Elizabeth pag nakita nyo, maaliwalas ang mukha. Kung makikita nyo sa mga video niya, maaliwalas ang mukha, palangiti. Hindi katulad nitong si si Hanilet, laging naka-smid, laging nakasimangot, di ba? Hindi maganda yan. Hindi magandang yung laging nakasimangot. Tapos yung parang tulala, kinakausap. Parang wala naririnig. Alam mo, nagbibingi-bingihan. Diba? Be civil at be professional naman sana. Diba? Kahit na nasa rough times kayo ngayon, oo, naintindihan kayo ng tao, pero intindihin nyo din. Diba? Yung mga tao, bumiyay pa ng pagkalayo-layo. Saka, umi-expose kayo dyan. Nagpapakita kayo dyan, di ba? Nagpunta kayo dyan, alam niyo na maraming tao, di ba? Kung ayaw niyo palang makihalubilo, huwag kayong lumabas ng bahay niyo dyan sa dahig. Di ba? Ganun lang yun kaya po ito, na nakita natin na nalaman na rin natin dito kay Sara Duterte na magkasundo sila magkapatid, si Kitty, at silang apat magkakasundo, pero yung mga nanay nga nila ay merong something. So,
Eto ngayon ang tanong. Paano kung si Elizabeth Zimmerman ay pumunta doon sa ICC detention unit kung saan nakakulong si Digong tapos siya yung pinapasok? Nako. Eto na yun. Meron sa amin G patane. Yan yung sa word Hindi ko kasi pwedeng sabihin yung word. Iniiwasan natin sabihin yung word na yan. G-Y-E-R-A patane. Yan ang word sa amin. Kapag yung kunwari paano ba natin sasabihin? Kunwari nagkita yung kabit saka yung original. Naku po, yun ang word sa amin. G-Y-E-R-A patane. Yan na yun. Doon sa amin sa Bulacan. Naku, hindi ka na masabi. G-Y-E-R-A patane. Naku, andyan na yung original. Naabutan yung kabit. Naku po, G patani na yan. Kaya po, naku po, Sus Maria Joseph. Ito, kumbaga exciting na malaman. Baka mamaya yung pang ex-wife ang papasukin. Dahil syempre, ewan lang natin kung may power si Sara. Kasi pwede sabihin ni Sara na mama ko to, kasama ko mama ko. Baka papasukin, baka bigyan ng pagkakataon na makapasok. Samantalang itong si Hanilet, 2 beses na pong sinosoplak ng ICC at hindi po hinahayaang makalapit kay Digong. Nakakalungkot. Hindi ito kumbaga masaya para sa atin dahil nakikita na natin ngayon kung gaano kahirap sa pamilyang ito na hindi sila yung boss, hindi sila yung nasusunod, hindi nila hawak ang mga tao, hindi sumusunod sa mga kumpas ng mga kamay nila ang mga tao ngayon na nakakasalamuha nila, di ba? Hindi ito masaya, pero di ba? Ito na yung nakikita natin na bilog talaga ang mundo. Hindi habang buhay ikaw ay nasa taas. Hindi habang buhay ikaw ang masusunod. Darating at darating talaga ang panahon na kailangan mong makisama, kailangan mong manikluhod. Kung dati ikaw ang pinapakiusapan, pero ikaw nagmamatigas, ngayon ikaw ang makakatanggap niyan. Si Digong nakikiusap kay General Torre na huwag siyang hulihin, di ba? Na huwag siyang damputin, huwag siyang isuko sa dahig, sa ICC, di ba? Pero wala At ngayon, di ba, nakita natin si Hanilet, di ba? Wala din, hindi rin nakakadalo kay Digong. So, nasa huli talaga ang pagsisisi. Kung si Hanilet sana ay sumama na lang kay Digong, hindi na siya nag-isip ng kahit ano pa, mga negosyo-negosyo na yan. Alam nyo, ang pera, hindi po yan madadala sa libingan. Hindi po yan madadala sa langit. Madadala pala sa libingan. Pwede pala isama dun sa hukay, yung pera, mga kayamanan, alahas, ginto, lahat. Pwede. Pero hindi mo yan madadala doon. Hindi mo yan madadala dito. Sa ilalim ng lupa, doon sa may mainit. Sa kaharian ni Taning, hindi mo madadala yan. Di ba? Kahit saan ka magpunta, hindi mo madadala sa langit, hindi mo madadala sa kaharian ni Taning. Kaya, di ba, sana priority na lang ni Hanilet yung pagkakataon na siya ay makapunta at makasama si Digong sa dahig kasi ngayon pahirapan na po siyang papasukin. Pwede naman siguro kunwari, di ba? O let's say hindi ba kayo iniisip walang dalang damit, walang kukunti lang yung mga gamit, di ba? Pwede naman yun papasunod na lang. Di ba? Pumunta doon si Robin Padilla, si Harry Roque, si BP Sara, baka pwede padala na lang yung mga gamit ni Hanilet, di ba? Tapos, pupunta rin naman si Kitty. Di dala-dala rin ni Kitty yung mga gamit. Di ba? Pwede naman palang, sumunod na lang, di ba? Yung negosyo, paano mo muna sana yan sa mga pinagkakatiwalaan mo, di ba? Kasi, wala this is the darkest time to Rodi Duterte. Di ba? At siguro, ang isa sa mga makakapagpalubag sa loob ni Digong, makasama niya yung kanyang partner. Kaya lang, tinanggihan. So, eto ngayon, pahirapan ngayon makapasok etong si Hanilet doon po sa ICC. So, let's see kung ano mangyayari. Kung may pangatlong beses pa ba tong soplak.
Ngayon na po ang birthday ni Digong, pero ano pa lang, 27 pa lang ngayon eh. Habang pinapanood nyo to, habang nire-record ko to, 28 na dito sa Pilipinas. Pero, 27 pa lang po doon sa Netherlands. Advance tayo. So, yan. Diba? Ala eh. That's life. Diba? So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Bye-bye po.